Bakit hindi ka dapat mag-asawa agad kapag hindi ka pa financially stable? Sa babae man o sa lalaki. Kung naiisip mong magpakasal o makisama, makipag-live-in, pero hindi ka pa sure sa estado ng buhay mo, hindi ito para pigilan kang maging masaya o pigilan sa pag-ibig. Dahil hindi lang dapat masaya sa pag-ibig, dahil merong realidad. Alam mo bang pera talaga ang pinakadahilan kung bakit bumababa ang relasyon? Pera ang dahilan kung bakit madalas mag-away ang mag-asawa o kahit ang magjowa na hindi marigaluhan o kahit hindi ma-date man lang o ma-surprise ng kahit na ano. Unang-una, love is not enough sa realidad. Sa simula, oo, kilig, saya, excitement. Pero kapag nagsama na kayo sa iisang bubong, papasok na ang bills, pagkain, renta, kuryente, tubig. Kapag kulang ang pera kahit gaano mo kamahal ang partner mo, mapapalitan niya ng stress. Doon nagsisimula ang away. Wala na tayong pera. Ako na lang lagi ang gumagastos. Bakit hindi ka nagsisikap? Ang pagmamahal ng mag-partner ay hindi nawawala agad, kundi unti-unting nababawasan dahil sa pressure talaga ng realidad ng buhay. Pangalawa, financial stress is equal emotional stress. Hindi lang pera ang problema, pati mental health. Kapag lagi kang nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad, mawawala talaga ang peace of mind mo. Nagiging irritable ka. Madaling magalit kahit sa maliliit lang na bagay. At syempre, partner mo ang unang tatamaan yan dahil lagi mo siyang kasama. Hindi dahil gusto mong saktan siya, kundi punong-puno ka na. Pangtatlo, posibleng mawala ang respeto sa relasyon. Masakit talaga ito, pero ito yung totoo. Kapag isa lang ang may income o mas malaki ang ambag, pwedeng makaramdam ng pagod yung provider. Pwedeng makaramdam ng inferior yung isa. At doon nagsisimula ang sumbatan, comparison, at pagkawala ng respeto. Kapag nawala ang respeto, kahit may pagmamahal pa, delikado na ang relasyon. Pang-apat, napipigilan ng mga pangarap. Kapag hindi stable ang finances, hindi kayo makakapag-ipon, hindi kayo makakapag-invest, hindi kayo makakapagplano ng bahay, negosyo, o makapag-build ng malaking pamilya. Imbes na growth, survival mode ang nangyayari. At habang tumatagal, nakaka-frustrate. Mararamdaman nyo yan. At mapapatanong ka, ganito na lang ba lagi? Dito nagsisimula kung bakit may mga relasyon na naghihiwalay kahit sobrang tagal na. Panglima, mas mabilis masubok ang relasyon. Ang hirap ng buhay ay parang pressure test. Kung hindi kayo handa, mas mabilis kayong mababasag. Dahil sa kakulangan, madalas kayong mag-away. Mas mabilis ang pagkapagod. Mas konti ang pasensya. Imbes na maging teamwork, ay napapalitan ng sisihan. Totoo ba talaga na sa kakulangan ng financial ay bumababa ang relasyon? Oo, totoo. Pera ang basihan ng pagmamahal, kundi ito yung dahilan. Maraming idinudulot na problema ang kakulangan ng pera. Stress, insecurity, pressure, conflict. At ito ang sumisira sa koneksyon ng dalawang tao. Hindi pera ang kalaban at hindi rin ang partner mo, kundi ang mga negatibong epekto kapag kakulangan ng pera ang usapan. Ano ang dapat gawin? Hindi ka na ba magpapakasal? Hindi ka na ba makikipag-jowa? Hindi ka na ba magpaplano na magkaroon ng masayang buhay at partner? Ang punto natin sa video na to ay ihanda mo ang sarili mo. Magkaroon ka ng stable income. Matuto kang humawak ng pera. At siguraduhin kaya mong tumayo. Hindi lang ng mag-isa. Kasi hindi ito laro, ito ay panghabang buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga latest video. Thank you so much!